Posibleng dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment hearing laban sa kanya. Ngunit wala pang pinal na desisyon sa ngayon ayon sa defense team. Si Jason Rubrico sa report. Inihayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ikinukonsidera nila ang paglapit sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment proceeding sa Kamara. Ngunit ayon kay Attorney Michael Poa, spokesperson ng grupo, wala pang pinal na desisyon tungkol dito. Ngayon po, pagdating naman sa issue kung may idudulong tayo sa Supreme Court, hindi pa po, of course that's always a possibility, pero wala pa po ako masasabing definite sa ngayon. Siguro malalaman na lang natin kung makapag-desisyon talaga kami na merong talagang malaking bagay na dapat idulong sa Supreme Court, gagawin po natin. Kaugnay naman ang planong subpina ng House Committee on Justice, iginit ni Poa na handa silang suriin ang legalidad nito. Matatanda ang sinabi ni Congressman Terry Ridon na posibleng ipasubpina ang income tax returns at business records ni VP Sara, pati na ng asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Doon naman po sa mga sinasabing mag-issue ng subpoena, yan naman po ay may powers under the rules ng House, no? May powers mag-issue ng subpoena. Pero kung naayon man o hindi sa batas yung subpoena, yan po ang titingnan naming mga abogado ng ating ikalawang Pangulo. Titingnan natin kung tama ba yung laman ng subpoena, titingnan natin kung naayon sa batas, at titingnan natin kung wala namang karapatan ng ikalawang Pangulo ang kumbaga in English ay nai-infringe, no? Dahil dito sa mga subpoena na to. Sinabi rin ni Poa na nananatili ang kanilang tiwala sa proseso ng Kamara sa kabila ng mga ulat ng pagkiling ng ilang panig. Aniya, hahayaan nilang magpasya ang mga mambabatas batay sa ebidensya at kanilang konsensya. Unang-una sa lahat, bilang abogado, Admar, I would like to trust the process pa rin. No? So, sa ngayon, despite statements being said that might seem bias or meron ng partiality, para sa akin, we need to trust the process and we need to give our lawmakers at lahat ng miyembro ng Committee on Justice and even plenary the benefit of the doubt, no, that they will be voting based on evidence, based on conscience, no. So sa atin ayoko pong mag-cast ng any aspersions, no, laban sa ating mga lawmakers. Dagdag pa ni Poa, handa ang kampo kung sakaling umabot ang usapin sa impeachment trial sa Senado. Iginit niya na nasa mga complainant ang obligasyon na maglatag ng matibay na ebidensya at hindi sapat ang puro alegasyon lamang. Kasi maraming mga lumalabas sa statements na tila ba'y may conclusion na may pagkakasala o may mga impeachable offenses na nakumit ang ating Vice Presidente. Tandaan lang po natin, no, that the burden of proof lies with the complainant. Sila po ang nag-complain, sila po ang naghain ng mga reklamo, so dapat sila ang may ebidensya. At kasi parati lang sinasabi, hindi sumasagot ang Vice Presidente. Well, hindi sumasagot ang Vice Presidente kasi wala namang dapat sagutin sa ngayon. Para sa kampo ng Vice Presidente, hindi katotohanan ang maligasyon kung wala itong basehan at ebidensya.